Sabi niya inutusan yata. Yata sabi niya, narinig mo ba yung sinabi niya? Inutusan yata. Yes. Sila na Robin Padilla at ni Pangulong Duterte i-endorse siya. Yata. So, hindi siya sigurado. Pangalawa, tanong, bakit itim? Dahil itim yung ini-endorse. Ay sabi attorney, itim daw dahil sa pagluluksa ng mga kababayan natin sa kasalukuyang administrasyon. Anyway, ganito yan. Si VP Inday Sara at saka yung kapatid ng Pangulo ay magkaibigan. Sangayon sa kanilang dalawa. At ang sabi niya kanina ni kapatid ng Pangulo, biglaan daw, emosyonal, sapagkat daw grabe na nangyayari sa mga tama, biglaan nga. Emotional kasi bagsak na siya sa rating, kaya kailangan niya ng saklolo sa kaibigan niya. O kaya pinakiusapan niya. Si Inday Sara naman ay mabait. At marunong siyang kung ano mang tulong na ginawa niya. Tinatanong niya yon. Ganyan, ang magamang yan talagang mabait yan. Pag nilapitan mo yan, hindi makakatangi sa'yo. Ganun sila kabait. Hindi kagaya ko, bad boy ako Kasi mas ayaw ko sa'yo. Talagang ayaw ko sa'yo, pinapakita ko. Hindi pareho lang isang abogado. Dahil daw inulos bubutuhan niya. Talagang teka muna, hindi pa ako tapos. Talagang mga sip-sip Ganito yan. Sapagkat kaibigan, natural lamang kung anong pinakiusap, gagawin. Pero, ito ang dyan. Tayo, na mga butante, dahil ako, sinadibdib ko yung sinabi ni VP Inday Sara. Nung siya'y nasa Hong Kong, nasa likuran niya yung mga kandidato, at sinabi niya na hindi siya mag-i-endorso. Hindi dahil sa ayaw niya. Kundi gusto niya talagang bigyan ng giya, ng maliwanag na giya, ng isang panukatan, tayong mga butante, na siyang magiging pundasyon natin sa pagpili natin sa mga kandidato. Kaya sabi niya, hindi porket ako Duterte o hindi porket ang isang kandidato Duterte, mabutohan na kagad natin. Hindi po pwede. Sabi niya, kailangan suriin natin. Hindi pa yan ang palagi kong sinasabi, suriin. Yes. At sabi niya, ano yung mga standard ko? Sabi niya, number 1, tingnan mo yung background ng kandidato. Kung ito'y dati ng opisyal, ano ba ang ginawa nito? Yung bang mga pinakangako niya ay ginawa niya. Yung mga campaign promises niya. Nung siya ba'y nakaupo, malinis siya. Hindi ba siya namantsahan? Dahil maraming kandidatong namantsahan, Maraming kandidato na dating nasa gobyerno pero tinanggal dahil sa katiwalian, dahil sa kapalpakan. Maraming kandidato na kaya tinanggal ay incompetent. Yun ang unang giya binigay sa atin. Pangalawa, sabi niya, kailangan tingnan mo yung integridad. Kung si Pastor Kibule, wala kagad tayong tanungin, may integridad ba yan? Alam na natin may integridad yan. At pinakita niya na ang buong taon ng kanyang pagsisilbi sa ngalan ni Jesucristo. Ang pagtulong sa kapwa, ang pagpuksa sa terorismo, ang pagtulong sa mga indigenous people, lahat, pinakita niya lahat yun. Ang integridad niya intact at hindi totoo yung mga kasinungalingan na ikinalat sa kanya. Walang problema doon. Pero yung mga kandidato, lahat na kandidato, hindi lang sa grupo ng ganito o grupo ng gano'n, lahat sila kailangan pag-aralan natin ang kanilang mga integridad. Halimbawa, may isang kandidato, pero nung nasa gobyerno, nakabili lang isang island. Ang daming pera. At nagulat nga ako nung sinabihan ako na meron daw gustong umutang. Umutang.
utang sa nila. Sabi na, ba't di mo utangan yun? Yung isang nang nasa gobyerno dati, maraming pera yun. Kung magbigay ng ano yun, kampanya, milyon-milyon. Oh, ang tanong, paano nagkaroon ng maraming pera yun? Maraming ari-arian? Oh, yun ang mga tinatanong. Pangatlo, kanya, tanungin nyo, pakinggan nyo ang kanyang plataforma di gobyerno, program of government. Yan ba ay kayang patupad? Practical ba yan? Makakatulong ba yan? O madalit sabi, habang in-endorse po, dapat kaibigan niya, hindi ibig sabihin tayo ay bulag na basta boboto kagaya ng isang abogado. Tayo ay may mga pinag-aralan, tayo ay alam natin sa pamamagitan ng pagtatanong, pagre-research, pagbabalik sa kasaysayan ng mga taong kandidatong ito. Hindi po ba? Tingnan natin. Halimbawa, meron pa ako mga paglalarawan ng anong uring mga kandidato ito. Mga dating senador yan, ha? At may mga senador na na tumatakbo. Kung maglarawan sila sa kanilang mga sarili, sila daw ay naninindigan. Kalaban nila ang mga illegal, irregular, lahat ng bagay ng mali. Pero tingnan nyo, tahimik po sila. Itong mga kandidatong ito, tahimik sa ginawang irregular na pag-aaresto, pagditining illegal, pagdukot at pagsuko sa isang mamamayang Pilipino na dati pang presidente ng Republika ng Pilipinas, na ang pagsuko ngayon ay pagsuko sa ating bansa, sovereignty. Hindi po ba? Tahimik! Anong ibig sabihin yan? Hindi nyo mapagkakatiwalaan yan. Ang sarili lamang nila ang iniisip nila. Hindi po ba? Mga abogado yan. Ha? Yung iba naman yan, mga dati pang nasa militar. Pero wala. Quiet. Sarado. Siniper ang mga bibig nila. Yan ang tanong ko sa inyo. Sino ba yung mga tinutukoy natin? Ngangalanan natin. Mga kaibigan natin to. Pero so disappointing eh. Mga hinangaan mo pagkatapos tahimik sa harapan ng kawalangian at paglalabag sa batas. O yan si Ping, Lacson. Minalarawan niya sariling talagang righteous. Wala, tahimik. Tahimik na tahimik. Itong Cayetano, mabuti pa itong si Alan Cayetano, kahit maraming naging problema, nagsalita. Ilikan. Pero yung kapatid niya na tumatakbo, tahimik. Bakit? Dahil ba nandiyan ka sa kabila? Mali yun. Kahit saan ka makarating, kailangan kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. Kaibigan o kakampi ka. O kalaban ka man. Sino pa? Yung tinulungan niya. Tinulungan niya to, yung palaging ang tawag sa niya, tol. Tol daw siya. Pero, tutul tayo sa ginagawa niya. Tumahimik siya. Hindi lang tumahimik. Meron mo tinatanong, ano ba? Isa-isang interview. Ano ang tingin mo? Legal o illegal ang pag-aresto sa Presidente Duterte? Kasagot ba naman hindi naman pinag-uusapan yung legal. Alam mo, ano-anong invasive answer ang ginawa niya. Sabi ni Karen Davila sa kanya, hindi, abogado ka. Sagutin mo ako. Illegal o legal? Meron mo ang sagot antay ko na lang po ang Korte Suprema. Yan ang klaseng mga kandidato na humihingi ng ating boto, mga walang paninindigan. Hindi po ba? Marami pong ganyan. Marami dyan na nagsisip-sip. On both sides. Pero kung titingnan mo yung mga record nila, paano nyo ipaliliwanag ang kayamanan ninyo? Na ordinary lang kayo mga opisyalis ng gobyerno, ngayon ay limpak-limpak ang mga pera ninyo. Yan po ang mga katanungan dyan. Yung mga pinagkagagawa nyo. Hindi po ba? Kaya whether you are endorsed by one who influences people or not, pag-aralan po natin. Dahil meron talagang mga tao hindi makatanggi, mababait yan, sila Senator Robin Padilla. Kasi
alam nila na kahit in-endorse ko yan, kung sa tingin niya naman talagang hindi dapat botohan yan, ibubotohan yan. Ganyan sila. So, yan ang ating stand, opposition dyan. Kaya basta ako, hindi ko bobotohan niya si Ailey. At saka lahat ng mga kandidatong ayaw ko at sinuri ko na. Tinimbang ko na sila eh. Hindi lamang kulang, kundi mukhang wala. Bokya eh. Yan po ang akin.